Ang usok mula sa kawaling nagpiprito ng tuyo ay dumikit sa dingding na may sapin ng lumang pahayagan. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng asin at luma ay nagahalo sa aking ilong. Bilis-bilisan mo naman, Aling Bonita. Maubusan na ako ng oras. Ito na naman ang tinig ng aking amo. Matinis at parang sirang plaka na paulit-ulit. Ang matulis niyang mga kuko ay kumakalabog sa marmol na mesa. Nagmamadali at palaging nagmamadali. Opo, saglit lang po. Ang mahinang tugon ko habang dali-daling inihahanda ang kape. Ang aking mga kamay, gaspang sa sabon at trabaho, ay nanginginig ng bahagya. Hindi ko alam kung sa pagod o sa takot na baka matapunan ko ang porselana. Sa bawat pagkalabog ng plato, sa bawat utos na sumisipol sa hangin, iniisip ko ang aking anak na si Junjun at Karina. Ang kanilang mga mukha malinis at inosente ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sila ang aking buhay, ang aking pag-asa. Maaga akong nabalo, iniwan ng aking asawa ang isang malaking butas sa puso ko at isang malaking responsibilidad sa aking mga balikat. Dalawang bibig na umaasa sa akin, dalawang pangarap na kailangan kong tuparin. Tapos ka na ba dyan? Ang bagal mo talaga. Bakit ba ang daming pinapakain sa'yo ng asawa ko? Wala ka namang silbi. Isang hampas ng palad niya sa mesa ang nagpatalon sa akin. Ang kape ay muntik nang umapaw. Pasensya na po. Bulong ko, yumuko ng bahagya. Ang init ng kape ay nag-iwan ng bahid sa aking daliri, pero mas masakit ang bawat salitang binitawan niya. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, sa mga bakas ng dumi na kailangan kong punasan mamaya. Walang halaga ang bawat pagod ko, ang bawat patak ng pawis ko sa kanyang paningin. Isa lang akong kasambahay, isang anino sa kanilang malaking bahay. Ngunit sa aking puso, ako ang kanilang ina, ang tanging sandigan ni na Junjun at Karina. Lumipas ang mga taon, isang mahabang paglalakbay ng pagtitiis at pagpupursige. Ang aking mga kamay ay lalong gumaspang, ang aking likod ay lalong kumuba. Ngunit ang bawat kuko na binunot ko, bawat sahig na kinuskus ko, bawat panlalait na tinanggap ko ay may kapalit, ang diploma ni na Junjun at Karina. Nay, nakapasa ako. Magna cum laude po ako. Ang sigaw ni Junjun sa telepono ay parang musika sa aking tainga. Ang aking dibdib ay umapaw sa tuwa. Ang aking mga mata ay lumuha. Sa wakas, ang bawat paghihirap ko ay nagbunga na. Ako rin po, Nay. May trabaho na po ako kaagad sa Makati. Ang boses ni Karina ang nagpaahi sa lahat ng pagod ko. Niyakap ko ang telepono, ang ngiti ko ay umabot sa tenga. Ang aking mga anak, hindi na sila mahihirapan. Magiging maayos na ang kanilang buhay. Sa una, ang saya ay umaapaw. Regular na tumatawag sina Junjun at Karina. Nagpapadala sila ng pera sa akin, ngunit hindi naman ganun kalaki. Pero sapat na para sa aking maliliit na pangangailangan. Nay, huwag na po kayo magtrabaho ng sobra. Kami na po ang bahala sa inyo, ang sabi ni Junjun. Tama po, Nay. Magpahinga na lang po kayo, dagdag ni Karina. Ang mga salitang yun ay parang sariwang hangin sa akin. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Ngunit ang pagiging kasambahay ay naging bahagi na ng aking pagkatao. May bahagi sa akin na ayaw pang huminto. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga tawag ay naging pahirapan. Ang mga text ay naging bihira. Ang mga padala ay naging patak-patak. Junjun, anak, kumusta ka na? Hindi ka na tumatawag sa akin? Ang tanong ko minsan sa telepono. Nako, Nay, ang dami ko pong ginagawa. Ang dami pong meetings. Mamaya na lang po ako tatawag ulit, ha. Ang mabilis niyang sagot. Isang click ang narinig ko. Putol na ang linya. Si Karina naman. Nay, busy po ako sa trabaho ko. Marami po akong deadlines. Mamaya na lang din po ako tatawag. Sige po, bye. Ang boses niya ay nagmamadali. Tila ba may hinahabol na di ko alam. Ang dating masiglang chat group namin ay naging tahimik. Ang mga litrato na dati pinupuno ng aking cellphone gallery ay naglaho na. Parang isang bula. Ang mga pangako ay naging tila isang hangin. Isang taon ang lumipas. Ni anino nila ay hindi ko nakita. Ni isang mensahe wala. Ang aking munting bahay na pinaghirapan kong itayo ay naging mas tahimik.
Ang dating puno ng tawanan at pag-asa ay napuno ng katahimikan at paghihintay. Aling Bonita, bakit ang lungkot mo yata ngayon? Ang tanong ni Aling Nene, ang kapitbahay ko, habang nagkakape kami sa labas ng aking bakuran. Wala, Aling Nene. Namimiss ko lang ang mga anak ko. Ang mahina kong tugon. Hindi ka pa ba nila binibisita? Aba, ang tagal na ha. Ang usisa niya. Busy daw sila sa trabaho. Ang palusot ko. Kahit sa sarili ko alam kong hindi na ito totoo. Ang pagiging abala ay hindi dahilan para limutin ang sariling ina. Isang gabi habang nakatitig ako sa kisame, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideyang puno ng desperasyon, ng sakit, ngunit may bahid ng pag-asa. Kailangan ko silang makita, kailangan kong malaman kung mayroon pa akong puwang sa kanilang puso. Aling Nene, may pabor sana ako sa'yo. Ang sabi ko kinabukasan, ang boses ko ay halos pabulong. Ano yun, Aling Bonita? Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ang tugon niya puno ng pag-aalala. Kailangan kong magkunwari. Magkunwari na may sakit akong malubha. Ang sabi ko, ang aking lalamunan na itila ba sinasakal. Nagulat si Aling Nene. Ano? Bakit naman? Para umuwi sila. Para makita ko na ulit sila. Ang sagot ko, ang mga luha ko ay nagbabadyang bumagsak. Sa loob ng ilang araw kumalat ang balita, si Aling Bonita ay may malubhang sakit, naghihingalo. Ang balita ay kumalat sa kapitbahay hanggang sa umabot sa mga kaibigan at sa wakas sa mga tainga ng aking mga anak. Naghintay ako, bawat kaluskos sa pintuan, bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatibok sa aking puso. Ngunit ang mga araw ay lumipas at walang Junjun, walang Karina. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana sa pag-asang makikita ko pa ang kanilang mga muka. Tita Bonita, isang boses ang tumawag mula sa labas. Si Alexa, ang aking pamangkin, ang anak ng aking kapatid. Dali-dali akong bumangon, ang aking puso ay puno ng pagtataka. Si Alexa, ang taong hindi ko naman talaga inaasahan. Tita, kumusta na po kayo? Nabalitaan ko pong may sakit daw po kayo eh. Ang sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alexa, bakit ka nandito? Nasaan ang mga pinsan mo? Ang tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Wala po sila. Hindi po sila sumasagot sa tawag ko. Ako na lang po ang pumunta. Ang malungkot niyong tugon. Ang aking puso ay tila ba piniga, ang aking sariling mga anak, hindi man lang nag-abalang umuwi. Ang pamangkin ko pa, ang taong hindi ko inaasahan, ang nagpakita ng malasakit. Tita, kailangan po kayong ipatingin sa doktor. Ang sabi ni Alexa. Dito na po muna ako titira para maalagaan ko po kayo. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang init ng kanyang yakap ay nagbigay sa akin ng ginhawa at ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkabigo, may isang taong nagmamalasakit. Sa mga sumunod na araw, si Alexa ang aking naging anino. Siya ang nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa akin. Ang kanyang mga kamay ay malambot, ang kanyang ngiti ay nakakagaan ng loob. Isang araw, habang nakaupo kami sa aking munting sala, isang ideya ang muling pumasok sa aking isipan. Isang ideyang magpapatunay sa aking mga anak kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Alexa, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang sabi ko, ang aking boses ay seryoso. Ano po yun, tita? Ang tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Gusto kong isalin sa iyo ang aking munting bahay at lupa. Ipapamana ko sa iyo ang lahat ng to. Ang sabi ko, nagulat si Alexa. Ano po? Bakit naman po, tita? Ikaw lang ang nagpakita ng malasakit sa akin, Alexa. Ikaw lang ang nandyan para sa akin. Ang sagot ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na hinintay pa na pumanaw ako bago ko gawin ang kasulatan. Sa tulong ng isang abogado, inihanda ko ang lahat. Ang aking munting bahay, ang pinaghirapan ko, ay isasalin ko kay Alexa. Kumalat ang balita, mas mabilis pa sa apoy. Ang balita ng aking bahay ay pinamana ko kay Alexa, hindi sa aking mga anak. Isang gabi habang nagluluto kami ni Alexa, isang malakas na katok ang narinig namin sa pinto. Nay!
Isang boses ang tumawag, si Junjun. Nay, bakit mo naman ginawa yun? Si Karina. Nakita ko sila. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit, ng pagtataka. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa akin. Tila ba ako ay isang estranghero? Sige, pumasok kayo. Ang sabi ko, ang aking puso ay kumakabog. Nay, totoo bang narinig namin? Ipapamana mo kay Alexa ang bahay? Paano naman kami? Galit na tanong ni Junjun. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Oo, totoo. Ang mahina kong tugon. Pero Nay, kami ang mga anak mo, di ba? Kami ang naghirap para sa'yo. Sigaw ni Karina, ang kanyang boses ay puno ng pagtatampo. Naghirap? Sino ang naghirap? Sino ang nagpakain sa inyo? Sino ang nagpaaral sa inyo? Ang tanong ko, ang aking boses ay unti-unting lumalakas. Sino ang nagtiis sa panlalait ng amo para lang kayo ay makapagtapos sa pag-aaral? Natahimik sila. Ang kanilang mga mata ay bumaba, tila ba nahihiya. Nasaan kayo nang kailangan ko kayo? Nasaan kayo nang magkasakit ako? Sino ang nandyan para sa akin? Ang tanong ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Nay, pasensya na po. Ang dami lang po talagang ginagawa sa trabaho. Ang mahinang sabi ni Junjun. Oo nga po, Nay. Hindi po namin sinasadya. Dagdag ni Karina. Hindi sinasadya? Isang taon kayong walang paramdam. Ni isang text wala, ni isang tawag wala, ni isang bisita wala. Sigaw ko. Ang aking mga luha ay bumagsak na. Hindi ko na talaga napigilan. Ang akala ko, dahil nakatapos na kayo, magiging maayos na ang lahat. Ang akala ko, hindi na ako mahihirapan. Pero mas masakit pa pala ang ganito. Niyakap ako ni Alexa. Tita, tama na po. Hindi, Alexa. Kailangan nilang malaman. Ang akala ko, kayo ang aking pag-asa. Pero sa huli, ang pera ang naging Diyos nyo. Nay, nagpabulag po kami sa pera. Ang sabi ni Junjun, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po kami. Oo nga po, Nay. Patawarin niyo po kami. Dagdag ni Karina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap nila ako, ang kanilang yakap ay mahigpit at puno ng pagsisisi. Ang init ng kanilang yakap ay nagbalik sa akin sa nakaraan. Ang mga panahong sila ay maliliit pa, puno ng pagmamahal. Nay, nagsisisi po kami, ang bulong ni Junjun. Hindi po namin alam ang gagawin. Naging makasarili po kami, sabi ni Karina. Nay, ibabalik po namin ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo sa amin, sabi ni Junjun. Magpaparamdam na po kami araw-araw. Kami na po ang bahala sa inyo, Nay, dagdag ni Karina. Mula noon nagbago ang lahat. Buwan-buwan nagpapadala sina Junjun at Karina ng pera, higit pa sa aking pangangailangan. Hindi na rin sila nagpapahuli sa pagtawag at pagbisita. Ang aking munting bahay ay muling napuno ng tawanan at pagmamahal. Nay, magpahinga na po kayo. Huwag na po kayong magtrabaho, sabi ni Junjun. Kami na po ang bahala sa inyo, Nay. Sulitin niyo na po ang buhay niyo. Magpakasaya po kayo, dagdag ni Karina. Pinagpahinga nila ako sa pagiging isang kasambahay. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Ang aking mga kamay ay hindi nagagaspang sa sabon. Ang aking likuran ay hindi nakukuba sa pagod. Si Alexa ay nanatili sa aming buhay. Siya ang naging tulay sa pagitan ko at ng aking mga anak. At kahit na sa kanya ko ipinamana ang bahay, alam kong hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamahal, ang pagpapahalaga sa pamilya. Ang aming buhay ay naging masaya. Natutunan namin ang kahalagahan ng bawat isa sa miyembro ng pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay mahalaga. Ang bawat sandali ay dapat pahalagahan. At sa huli, ang pagmamahal ang tunay na kayamanan. Ikaw, ano ang natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang nagtatapos ang istorya at sana ay nagustuhan mo ito. Muli ay maraming salamat at God bless us all.